Party list na hindi nakasama. Yes, Ella, tinanong din natin si Chairman Garcia. Sabi pa niya, mamaya na lang daw natin malalaman. Pero isa doon, Ella, ay nasa top 1, 2, 3. Isa siya doon. Nakakuha sila ng tigtatlong seat. Mayroon itong isa sa binigay na clue sa atin ni Chairman Garcia. Mayroon itong pending na case diyan sa komisyon noong nakaraan pang 2019. So ito daw yung isa sa kanilang ire-resolba bago paupuin itong kung sakasakali makita nilang wala namang sapat na batayan para hindi maproklama ay mapauupo naman sa pwesto itong nasabing party list. Pero dahil nga may issue pa ay yun ang magiging remedy o aksyon ng COMELEC ay suspended muna ang kanilang proklamasyon. Yun din naman ang ginawa ng Komisyon Ella doon sa iba pang mga kandidato na mayroong pending case sa COMELEC. Suspendido ang kanilang proklamasyon hanggat hindi pa naging pinal ang desisyon sa kanilang kaso. Ella. Alright, maraming salamat, Dante Amento. Sa kanyang talumpati matapos maiproklama bilang ika-12 na nanalong senador, nagpasalamat si Senator-elect Amy Marcos sa mga sumuporta at tumulong sa kanyang kandidatura. Kabilang ang kanyang ina na si Imelda Marcos, mga anak, dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice Presidente Sara Duterte, ngunit hindi binanggit si Pangulong Bongbong Marcos. Paliwanag ng senadora na kalimutan niyang banggitin ang kapatid dahil wala siyang dalang kodigo. Matatandaang tinanggal si Ivy sa administration slate noong kampanya matapos magsagawa ng investigasyon kaugnay sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Duterte. Nagpaabot ng labis na pasasalamat si Senator-elect Camille Villar para kay Vice President Sara Duterte matapos ang kanyang panalo sa katatapos lamang na 2025 midterm elections. Sa kanyang post, pinasalamatan nito si VP Sara sa anyay paninindigan para sa kanya, gayon din sa pagkakaibigan at suportang ibinigay sa kanya, mapa-personal o politikal. At gaya ng naipangako sa isa't isa, sinabi ni Senator-elect Camille Villar na hindi nila iiwan ni VP Sara ang isa't isa at patuloy na maglilingkod sa sambayanang Pilipino. May panawagan ng Commission on Elections o COMELEC sa mga bagong naihalal na mga mambabatas kaugnay ng pagripaso sa mga batas panghalalan. Kabilang na rito ang matibay na batas laban sa vote buying at panuntunan hinggil sa free campaigning. Narito ang report ni Dante Amento. Ilang mahalagang reforma kaugnay ng eleksyon ang ipinarating ng Commission on Elections o COMELEC sa mga bagong naihalal na senador sa bansa. Ayon kay Chairman George Erwin Garcia, umaasa sila na katuwang nila ang mga bagong mambabatas para maisakatuparan ang mga adhikain ng komisyon. Una na rito ang pagripaso sa mga batas panghalalan. Madalas na binabanggit ni Garcia ang Omnibus Election Code na 1985 pa na ipasa. Marami na anyang dapat baguhin dito, kabilang na ang definisyon ng vote buying. Makabago na ang pamamaraan ngayon sa pamimili ng boto. Ang pagripaso sa umiiral na panuntunan tungkol sa pre-election campaigning. Kasama na rin po ang maagang pagboto ng mga nakatatanda at may kapansanan ilang araw bago mag-eleksyon at ang pagpapahintulot sa pagtatalaga ng ilang pribadong gusali bilang lugar ng botohan upang masiguradong maluwag at kaaya-aya ang karanasan ng bawat botante.